politiko. Ang kaharian ng Almoravid ay nahahati sa dalawang lahi. Magkaiba man ang dalawa, nagagawa pa rin nitong magkaisa dahil sa isang pinunong reyna. Ngayon, nagtipon-tipon tayong lahat upang makilala at kilatisin ang mga sinasabing may potensyal sa pagiging reyna. Ang bawat lahi ay may napiling pambato. Upang masimulan ang pagkilatis, hinihiling namin na pumunta sa gitna ang pambato ng kanilang lahi. Sa tingin nyo, sino kaya ang karapat-dapat sa ilang dalawa? Sa tingin mo, Diyos ang Ayana, anong mayroon ka na maaaring maging susi sa pag-upo mo sa trono? Naniniwala po ako na lahat ng suliraning kaharapin ng Almoravid ay malulutas ko dahil sa aking pagiging mapamaraan at sa aking angking kaligtan. Ikaw naman, Diyos ang Siyara, nauulinigan namin na ikaw ang nais maging reyna ng karamihan. Bakit kaya ganun lang silang mahumaling sa'yo? Ikinagagalak ko pong marinig iyon, mahal na Diyosa. Ang tanging ginagawa ko po lamang ay ang maging totoo sa aking sarili. Salamat sa pagpapaunlak ninyo sa imbitasyon ng ating Diyosang Reyna. Gabayan sana kayo ni Bathala sa inyong landas na tatahakin. Iwan niyo na muna ako rito. Susunod ko. Maayos din yan. Huwag kayong mag-alala. Darating rin tayo dyan. Batid kong mahalaga ang pagkakaroon ng isang kabiyak, subalit tingin ko ay may mga bagay na mas mahalaga pa riyan. Itutuon ko lang muna ang aking pansin sa paggawa ng mga hakbang sa ikabubuti ng Almoravid kung sakali mang ako ay umupo sa trono. Gusto nga na malay ng sinabi. Talagang tinitingala ka namin, Diyos ang Siyara. Diyos ang Siyara, ipagpatuloy niyo lang iyan. Batid namang maging ang ilan namin mga kalaya ay sumusuporta din sa ilan. Tuwang talisay ang aking nadarama. Labis-labis ang aking pasasalamat sa inyo. Tayo'y humayo na, Diyos ang Siyara, marahil ipagod ka na dahil sa pagpupurong pamilya. Halina tayo, mga minamahal kong Diyos ang kaibigan. Magtungo na tayo sa kabilang dako ng ilog upang ipagpatuloy ang ating pamamasyal. Hindi ako makapaniwala. Isang maaliwalas na araw sa aking paraiso. Ipagpauman ninyo kung madalang na lamang ang aking pagbisita rito. Nagiging abala lamang ako sa mga nagaganap sa Almoravid. Oh, kamusta na pala kayo? Nakakatuwa at ang gaganda pa rin ng mga wangis ng mga bulaklak rito. Nakakatuwa naman kayo. Pero, kailangan ko nang umalis.
Babalik rin ako, huwag kayong mag-alala. Diyos ang Ciara! Anong ginagawa mo dito, Diyosang Ayana? Ano ang pakialam mo? Ha? Sabihin mo sa akin. Bakit ganito na lang ang pakikitungo mo sa akin? Hindi ba't maayos naman ang ating turingan kanina? Baka manahimik ka! Alam mo kung bakit nangyari to? Dahil sa'yo! Meron akong mga kalahing pumanig sa'yo. Bakit ikaw ha? Bakit hindi ako? Wala kang karapatang maging reyna dahil walang magagawa ang pagiging maharlika mo. Sino ka, Binibini? Bakit ako nandito? Anong nangyari? Ew! Huwag ka nga dyan! Di kita kilala! Lumayo ka! Ginoo! Ginoo! Bakit ganyan ang iyong kasuotan? Baliw, layo! Bakit walang bisa at walang epekto ang kapangyarihan ko sa mundong ito? Teka, ayos ka lang ba? Oo. Ay, salamat. At may nakausap na rin akong Ginoo. Sino ka ba sa kagaling? Ako nga pala, si Diyosang Ciara ng Almoravid. Ciara? Wait, teka. Hindi maaaring ikaw, Diyos ang Ciara ng Almoravid. Pinagtritripan mo yata ko eh. Pinagtritripan? Anong pinagtritripan? Anong lingwahe yan, Ginoo? Ano ba ang mundong ito? Teka, miss. Takas kaya ito sa mental eh. Mental? Ano yan? Ako talaga si Diyosang Ciara. Nanggaling ako sa mapayapa at kabig-kabighaning kaharian ng Almoravid. Dalawang lahi, isang reyna, Almoravid, siyang tinutukoy talaga. Teka, miss. Totoo ba ang lahat ng ito? Nananaginip ba ako? Hindi ka nananaginip, Ginoo. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Isang napakadalisay na umaga sa lahat ng aking nasasakupan. Pinatawag ko kayong lahat sa kadahilanang may isang balitang dumating na pinagbantaan daw ang buhay ng isang Diyosa. At may usap-usapan din na ang isang Diyosang inihalal bilang isang reyna ay nawawala. Ang Diyosang Ciara. At sa karagdagang impormasyon na ang may sala ay nandirito sa pagpupulong. Diyosang Ayana, maaari ka bang pumunta sa aking harapan? Totoo ba ang aking nakalap na balita na ikaw ang may sala sa pagkawala ni Diyosang Ciara? Mahal na reyna, wala akong katotohanan ang binibintang ninyo. Oo, binalaan ko siya, ngunit hindi ho totoo ang binintang ninyo sa akin. At wala rin ho akong kinalaman sa pagkawala ni Diyosa Ciara. Isa kang imbi! Inako mo na na pinagbantaan mo ang buhay ni Diyosang Ciara. Ikaw ang may sala. Mga kawal, dakpin niyo siya at itapon sa kulungan ng mga imbi. Ngayon na! Alin mahal na reyna?
Kung mapatunayan nating walang sala si Diyosang Aya na siya ay makakalaya lamang kapag bumalik na si Diyosang Sierra. Ano ba nangyari ang lahat ng to? Di ko lubos na naisip na ang nilalang na katulad mo ay nanatili pang buhay sa panahon ito. Si Yara, ikay nabasa ko lamang sa isang kwento. Ako? Nabasa mo sa isang kwento? Paumanhin, Ginoo, pero hindi ko lubusang maintindihan ang iyong sinasabi. Anong tunog yun? Gutom ka na. Kumakalam na ang musik mo. Tara, kain muna tayo. Diyan si Yara, hindi ka na. Teka, anong lugar yan? Anong klaseng kasuotan yan? Yan ay paralan kung saan nag-aaral ang mga estudyante. Kumusta ka na? Umupo ka muna dito. Good afternoon, sir. May I take your order, please? Available po yung french fries. Opo, sir. Okay, bigyan mo ko ng dalawang order pagkatapos dalawang grape mango shake. Noted po, sir. Wait, please. Kung hawakan yan, display yan. Tara nga, kumuha tayo. Uy, ano yung assignment? Kamusta? Tapos na po, ma'am. Yes, ma'am. Mahirap na po yung number 3. Okay lang. Kamusta naman? Kaya na po. Wala na pala lahat. Nasagutan na lahat. Sir, ma'am, here's your order. And this is the bill. Enjoy, ma'am. Ano yan? French fries. Di mo ba ibig? Saan ka ba nakatira? Sa, Almoravid. Ah. Welcome mo titira ngayong gabi. Wala, Ginoo. Ganun ba? Kung gusto mo sa akin ka na lang muna manirahan. Dito ka muna. Diyan ka muna. Lalabas muna ako, Ginoo. Sige. Sino yan? Bini-bini?
Green. For real? Who's that old-fashioned girl? She's Ciara. Remember? The character named Ciara? Ciara? Wait, the name is a bit familiar. Perhaps, is she the character from the book The Kingdom of Almoravid? Gregory, seriously? Are you on drugs? Ah, whatever. Wait, I will get some snacks. Ciara, right? Ha? I mean, ikaw si Ciara, di ba? Oo. Ano ang iyong ngalan? Ako si Corinne. Corinne? Ang ganda naman ng iyong ngalan. Thanks. By the way, sumama ka sa akin. Sa ano? Wait, kailangan mo munang mag-ayos. Ito, oh. Ciara. Teka, di ba dito yung lugar yung una kitang makita? Parang kailan lang nung tayo magkatagpo. Lubos mo nang linisan ang iyong kinagis ng mundo.
sadyang nabalanta ang kaharian pati na rin ang mahal na reyna. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Huwag niyo na akong alalahanin pa. At huwag niyo na sanang ipaalam sa mahal na reyna na narito na ako. Maasahan po, mahal na Diyos. Diyosa, Diyos ang siyara. Mahal na Diyosa, nitong nakarang araw, napapansin ko yata na hindi ko nakikita ni Anino ni Diyos ang Ayana. Hindi mo ba ninyo alam ang ginawang patak sila ni Diyos sa Ayana? Kung kaya't ipinatapon siya sa kulungan ng mga imbe. Ha? Paano? Bakit? Ang mabuti po na lamang ay magtungo kayo sa mahal na reyna at doon masasagot ang iyong mga katanungan. Sana nga ay masagot niya ang aking mga katanungan. Ngayon, dali-dali akong tutungo sa kanya. Mag-ingat po kayo, Diyos ang siyara. Maaari ko bang makausap ang mahal na reyna? Maaari naman po, Diyos ang siyara. Dama, nakita mo ba ang mahal na reyna? Nasa bulwagan po ang mahal na reyna, Diyos ang siyara. Maraming salamat, Dama. Diyos ang siyara! Ang buong kaharian ay lubos na nag-aalala sa iyong pagkawala. Paumanin po, mahal na reyna, sapagkat hindi ko po inaasahang mapunta sa mundo ng mga tao. Ano? Paano nangyari yun? Maayos ba ang kalagayan mo doon? Maayos naman po ang naging kalagayan ko doon. Pasensya na po, mahal na reyna. Naulinigan ko rin po ang tungkol kay Diyosa Ayana. Bakit po siya pinatapos sa kulungan ng mga imbi? Naging usap-usapan din kasi dito sa kaharian na si Diyosang Ayana ang may sala sa pagkawala mo. Po! Hindi po yun totoo, mahal na reyna. Di ko rin po inaasahang makita ang isang portal patungo sa mundo ng mga tao. Oo, nag-usap kami, pero hindi po siya ang dahilan kung bakit ako nawala. Ngunit may isang damang nakakita na nag-uusap kayong dalawa. At sinabi pa niya, pinagbantaan daw nito ang buhay mo. Nag-usap lang kami ni Diyosa Ayana patungkol sa pagpili ng bagong reyna. Kung gayon, walang kasalanan si Diyosang Ayana. Kailangan itong malaman ng lahat at ni Diyosang Ayana nang makalaya siya sa kulungan ng mga imba. Mga komite, mga Diyosa. Una sa lahat, wala dito ang isang komite sapagkat may iniutos ako sa kanyang mahalaga. Makinig kayong lahat sa pag-uusapan natin. Walang kasalanan si Diyosang Ayana. Paano nangyari iyon? Iyon ang usap-usapan at may nakakita sa kinula ni Diyosa Ayana. Si Diyosang Siyara na mismo ang nagsabi sa akin. Paumanhin po, pero wala po talagang kasalanan si Diyosa Ayana. Saan ka nagpunta noong mga nakaraang araw? Di ko po inaasahang masilayan ng isang portal patungo sa mundo ng mga tao. Ang portal? Hindi ba't matagal na iyang hindi nasisilayan? Paano mo naman nalaman ang tungkol sa portal na yan? Madalang lang iyan nakikita sa loob ng 2 dekada. Pagkatapos po ng pag-uusap namin ni Diyosang Ayana, tungo ako sa paborito kong lugar na pinangalanan kong Bella Adamia. Ang Adamia? Hindi ba't dati ang pinagtirikan ng palasyo ng dati nating mga kaaway? Oo, pero hindi ito ang pag-uusapan natin ngayon. Maaari ko po bang makausap si Diyosa Ayana? Huwag kang mag-alala, Diyosang Siyara. Makakausap mo rin si Diyosang Ayana. Inyo si Diyosang Ayana. Masusunod po, mahal na reyna. Diyos ang Ayana, ikaw ay magkakalaya na. Makakalaya na ako? Totoo? Mga kawal, buksan ang pintuan. Diyosang Ayana, kinagagalak kong magkita ka ulit. Pasensya na kung nang dahil sa akin nakulong ka. Pagpaumanhin mo rin, Diyosang Siyara. Ako'y labis na nagsisisi sa aking mga nasabi at lalong-lalo na sa aking mga nagawa sa iyo noon.
Huwag na nating pag-usapan pa ang nakaraan. Oo ba? Pumunta na tayo sa mahal na Reyna. Sige, magandang ideya. Diyos ang Ayana, Diyos ang Ciara, ikinagagalak kong makita kayong dalawa. Kami rin po, mahal na Reyna. Ano't naparito kayong dalawa? Gusto lang po namin formal na humingi ng tawad sa iyo, mahal na Reyna. Wala na yon aking mga Diyosa. Hindi na babagay sa inyong dalawa ang magkaroon ng tampuhan at samaan ng loob. Basta't huwag niyo nang uulitin iyon. Hindi na ko mauulit iyon, mahal na Reyna. Oo nga po, mahal na Reyna. Mabuti at magkasundo na kayong dalawa. Mahal na Reyna, kailangan na po naming lumisan. May pag-uusapan lang kami. O sige, mag-iingat kayong dalawa. Maaari ba kitang makakwentuhan tungkol sa nangyari sa akin sa mundo ng mga tao? Ano nga bang nangyari sa'yo nung mawala ka sa ating mundo? Sabihin ba nun, nagkagusto ko sa isang mortal? Sa isang tao? Oo, Ayana. Ang pangalan niya ay si Gregory. Mahal niya ako, pero mas pinili niya makasama ko kayo dito sa Almoravid. Mahal mo rin naman siya, hindi ba? Oo, siya lang ang lalaking gusto kong makasama. Gusto ko nang bumalik sa mga mortal, pero Mahirapan kang makabalik? Pasensya na talaga, Diyos ang Ciara. Ngunit wala akong magagawa upang tulungan ka sa iyong sitwasyon ngayon. ayos lang yan, Ayana. Darating din ang panahon at makakalimutan ko siya. Pasensya na talaga, Diyos ang Ciara. Mahal na Diyosa, pinapatawag po kayong dalawa ng mahal na Reyna. Bakit po ba? Di ko alam, yan lamang ang utos ng Reyna. Susunod na lamang kami. Diyos ang Ayana, Diyos ang Ciara. May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Ano po iyon, mahal na Reyna? Diyos ang Ciara, may napili na kaming mapapangasawa mo. Po? Bakit po? Paumanhin, pero alam mo naman ang patakaran natin, di ba? Pero bakit po si Diyos ang Ciara pa? Sapagkat si Diyos ang Ciara ang gustong mapangasawa ng isang prinsipe. Tinatanggap ko na po ang kasal. Pero bakit Ciara? Para sa ikabubuti ng lahat. Sa susunod na araw ang kasal mo. Ang aga naman po, mahal na Reyna. Paumanhin, pero iyon ang gusto ng prinsipe. Kasal mo na, Ciara. Sana maging masaya ka. Sana nga. Maghanda ka na. Magsisimula ng seremonya ng iyong kasal. Ang ganda mo ah. Ngayon, ibinibigay ko na sa inyong dalawa ang aking mahiwagang basbas. Ha? Asa si Diyos ang Ciara? Paano nangyari yon?
Ngayon, ibinibigay ko na sa inyong dalawa ang aking mahiwagang basbas. Maaari mo nang halikan si Diyosang Ayana. Binabati ko kayong dalawa. Isa na namang napakahalagang magaganap sa kaharian ng Almoravid. Nasaksihan niyo ang mga naganap rito sa ilalim ng aking pamumuno, aking mga nasasakupan. Tunghayan niyo't mismong araw na ito, ipapasa ko ang aking trono. Diyosang Ayana, maaari ka bang pumunta sa aking harapan? Diyosang Ayana, handa ka bang pamunuan ang Almoravid? Naniniwala po akong makakaya ko. Kung ganon, ito na ang takdang oras. Diyosang Ayana, ipinapasa ko na ang aking trono. Umaasa akong magagawa mo kung ano ang aking naumpisahan. Binabasbasan kita at sana'y magtagumpay ka sa lahat ng hamon na iyong makakaharap. Ngayon, papasa ko na sa iyo ang aking korona. Lugod ho akong nagpapasalamat sa inyo, mahal na Reyna. Asahan niyo po't pagbubutihin at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Binabati ka namin, mahal na Reyna. Nandito lamang po kami para sa iyo, mahal na Reyna. Mabuhay ang bagong reyna! Mabuhay! Siya, kailan ka kaya babalik aking mahal? Miss na kita. Gregory? Siyara, mahal ko. Miss na miss kita sobra. Ako rin. Ano ka pa? Hindi ko rin alam, pero dapat ay nasa kasal ko na ako ngayon. So, kakasal ka na pala. Oo, ngunit hindi natuloy. Okay. Handa ka bang pakasal na pa si Yara? Oo, Gregory, ikaw lang. Saan tayo pupunta? Sa lugar kung saan magmamahalan tayo ng malaya.